Raymond, anak, nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Kailangan ko nang isagawa ang pagsasalin. Dalhin mo sa akin ang kuya mong si Arnold. Ha? Nay, bakit po si kuya? Alam niyo naman po na mahina ang loob niya. At ayoko pong sa akin niyo rin ilipat ang sumpa ng pagiging aswang niyo. Hindi po ba pwedeng sa ibang tao na lang? Isa lang sa inyong mga anak ko ang kailangan kong paglipatan nito, Raymond. Hindi maaaring tumawid sa ibang taong pagsasalin sapagkat ikasusuklam yun ang angkan ng mga aswang. Kaya sige na, hirap na ako at gusto ko nang mamahinga. Dalhin mo na sa akin ang kuya mo. Kuya, magpahangin ka muna dun sa labas. Ito ang biskwito. Kumain ka muna. Sige na, kuya. Labas ka na muna. Maglilinis lang ako dito sa bahay. Ayos lang ba si nanay? Bakit parang hirap siya huminga? Huwag ka mag-alala, kuya. Ayos lang si nanay. Sige na, dun ka muna sa labas. Tatawagin na lang kita kapag tapos na ako maglinis. Wow, biskwit. Sarap nito. Sige, doon muna ako sa labas ha. Monmon. Nay, ako na lang po. Huwag na lang po si kuya. Maawa po kayo sa kanya. Hindi niya rin kayang protektahan ang sarili niya laban sa mga tao. Isa pa, hindi ko po kakayanin na maging biktima siya ng sumpa ninyo. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo na yan, anak? Opo, Nay. Ako na lang po. Huwag na lang si kuya. Magpahinga na po kayo. Baka hinihintay na po kayo ni tatay. Sige, sisimulan ko na ang pagsasalin at nang tuluyan na akong makapagpahinga. Tandaan mo, anak, kapag nasa iyo ang sumpa ng pagiging aswang, wag kang mamiminsala ng kapitbahay mo at ng mga tao dito sa baryo natin hanggat kaya mong pigilan ang iyong sarili. Susubukan ko po, Nay. Sa abot ng aking makakaya. Ang init ng pakiramdam ko. Bakit ganito? Ang init. Taon 1999. Bumaraw, Capiz. Magkaharap na kumakain ng hapunan ang magkuya na sina Arnold at Raymond. Tahimik nilang ninanamnam ang lasa ng kamoting kahoy at bagoong na isda na binili ni Raymond sa talipapa kanina bilang pagkain nila ngayong gabi. Yun lang kasi ang nakayanan na bilhin ng perang kinita niya galing sa pamamasada ng tricycle na minamaneho na pagmamay-ari ng kanilang mapagmalasakit na kapitbahay na si Efren. Isang may edad na binata si Efren at hindi na rin nakapangasawa, kaya halos kapatid na rin ang trato nito sa kanila. Dahil nga hindi na nagagamit ni Efren ang tricycle at abala na rin sa bukid na kanyang sinasaka, ipinahiram na lamang niya ito kay Raymond upang pagkakitaan. Ni hindi na siya humihingi dito ng boundary o kahit maliit na parte ng kinikita, basta lang makatulong sa kabuhayan ng magkapatid ay ayos na para sa kanya. Nang mamatay ang ina nila Raymond ay sinimulan siyang turuan ni Efren na magmaneho ng tricycle. At dahil mabilis naman matuto si Raymond, natutunan niya ito sa mabilis na panahon at kalaunan ay naging hanap buhay niya na.
Kasabay noon ay tila naging palaging tulala at malalim ang iniisip ng kanyang kuyang si Arnold at madalas na nais nitong palaging nag-iisa. Tila hindi naging mabuti ang dulot sa kanyang kuya ng pagiging ulila nila sa magulang. At dahil liblib at sulok ang lugar na kanilang tinitirhan, yun lamang ang tanging kabuhayan na maaari nilang pagkakitaan maliban sa pangingisda at pagsasaka, kung saan ay hindi naman nakasanayan ni Raymond. Ang bayan ng Dumaraw sa Capiz, bagamat hindi maituturing na baryo, ay napakalayo pa rin sa antas ng pagkasyudad. Kaya naman limitado lamang ang maaaring maging pagkakitaan dito. Pagtiyagaan na lang muna natin itong kamoteng kahoy at bagoong na isda, kuya. Pasensya ka na ha, yan lang kasi ang kinayang mabili ng kinita ko ngayong araw eh. Hayaan mo, bukas babawi ako. Makakakain na tayo ng medyo masarap-sarap. Ayos lang to, huwag mong isipin yun. Ang mahalaga, may pagkain tayo ngayon. Mahalaga ka sa akin, kuya. Ikaw na lang ang meron ako, kaya lahat gagawin ko para mabuhay tayo ng sapat. Oh, pagkatapos niyan, magpahinga ka na ha. Matulog ka ng maaga. Bawal sa'yo magpuyat. Tapos na ako. Salamat po sa Diyos sa pagkain. Ganun lamang ang naging tugon ni Arnold sa kanya. At dahil hindi sila pareho ng level ng pag-iisip, madalas halos malayo sa mga sinasabi niya ang isinasagot nito. Bagay na naiintindihan ni Raymond at nakasanayan niya na rin. Nang makatulog na ang kuya niya, nagsimula na naman siyang gambalain ng kakaibang pakiramdam. Tila uhaw na uhaw siyang muli at gutom na gutom sa kung anong bagay. At dahil nga hindi niya makayanang pigilan ang sarili, muli ay sumalakay siya sa gitna ng kadiliman sa lugar na di kalayuan sa kanilang baryo. Simula nang mamatay ang kanilang ina at naisalin sa kanya ang pagiging aswang, ay tila naging normal na gawain na lamang niya yun. Ngunit kailanman ay hindi siya naminsala ng kapitbahay o kalugar nila, ayon na rin sa habilin noon sa kanya ng kanilang nanay bago pa ito tuluyang malagutan ng hininga. Kinabukasan, nagkita sina Efren at Raymond sa paradahan kung saan nakastambay habang naghihintay ng mga pasahero. Kumusta ang biyahe ngayong araw, Raymond? O Kuya Efren, ikaw pala. Medyo maayos naman po ngayon. Hindi tulad kahapon, sobrang hina ng biyahe. Mukhang tamad na tamad yung mga tao na lumabas eh. Oo nga eh, pansin ko kahapon na parang walang masyadong tao sa paligid. Siguro dahil ramdam pa rin nila yung takot tungkol sa balita na may namatay na naman daw sa kabilang baryo. Ha? Bakit kuya? Ano daw ang nangyari? Narinig ko lang din kahapon, pinag-uusapan dun sa bukid. May pinatay daw na lalaki. Gaya nung mga nauna, wakwak din ang tiyan at mukhang nilantakan daw yung laman loob. Hindi naman nabago yung balita at pangyayari na yan dito, kuya. Halos gabi-gabi na nga yan nangyayari. Yun na nga nakakatakot eh. Halos gabi-gabi na. Noon pa naman may nagaganap na ganyan dito. Pero kakaiba na kasi ngayon. Parang sunod-sunod na kasi talaga nitong mga nagdaang araw eh. Nakakatakot nga talaga yung ganyan, kuya. O sige ha, uuwi na muna ako sandali para pakainin si Kuya Arnold. Tanghali na rin pala. Hindi kasi pwedeng malipasan ng gutom yun eh. Oo, sige na. At babalik na rin ako sa bukid. Kinuha ko lang tong inutang kong pagkain kay Aling Pining. Paalis na sana si Raymond. Ngunit bago pa niya mapaandar ang motor, narinig niya na nagsalita ang kapitbahay nila na si Beth. Si Beth ay isa sa mga tao sa kanila na labis ang panlalait sa kanyang Kuya Arnold. Noon pa man ay nais na niyang gantihan ito, ngunit dahil sa habilin ng kanyang ina na palagi niyang naaalala, pinipigilan niya ang kanyang sarili na gawin yon. Hoy Raymond! Yung kuya mo nakita ko nandun na naman sa harapan ng bahay nyo. Nakaupo parang baliw na naman. Huwag nyo na lang po siyang pansinin, Ate Beth. Hindi rin naman siguro kayo pinakikialaman ni kuya. Bakit? Inaano ko ba siya?
Naaliw lang akong tingnan yung kuya mong baliw kasi mukhang tanga na nakatulala na naman dun sa labas ng pintuan nyo. Parang palaging nakakakita ng engkanto. Ay, ewan ko sa inyo. Sige na po, uuwi na ako. Maghanap kayo ng kausap nyo. Sa susunod, itali mo sa loob ng bahay yung kuya mo para hindi nakakalabas. Nakakatakot na nga ang itsura, pinapalabas mo pa. Hindi na lamang pinansin ni Raymond ang huling sinabi na yun ni Beth. Sa halip ay paharurot niyang pinatakbo ang tricycle at umuwi sa bahay para pakainin ang kanyang kuya. Dahil nga sa kondisyon ni Arnold, naging pabaya ito sa sarili. Madalas ay naaabutan siya ni Raymond na madungis at madumi ang damit. Hindi na rin ito nagugupitan ng buhok dahil sa tuwing ipapagawa yun ni Raymond sa mga barbero sa kanilang lugar, nagwawala ang kuya niya at tila ayaw nitong ipagalaw ang kahit anong parte ng kanyang katawan. Kaya naman, humaba na ang buhok niya at umaabot na sa kanyang balikat. At kagaya nga ng gabi-gabing nakagawian ni Raymond, hindi na naman niya napigilang umatake sa gitna ng kadiliman. Ngunit ng gabing yun, tila hindi na niya napaglabanan ang tawag ng pagiging aswang dahil amoy na amoy niya ang halimuyak at kasariwaan ng sanggol na nasa sinapupunan ng kanilang kapitbahay. Kaya naman, walang awa niya itong sinalakay at takam na sinagpang ang sanggol na nasa tiyan ng ina na kasalukuyang nahihimbing ng tulog. Sa isang iglap lang, tila busog na nilisan niya ang bahay ng buntis na biktima. Kinabukasan, habang naghahanda na si Raymond para pumasada ay nagkita sila ni Efren sa labas ng kanilang bahay. Bagamat magkapit-bahay lang sila nito ay hindi maiiwasan na magkasalubong sila at mag-usap araw-araw. Kumusta Raymond? Bibiyahe ka na? Oo kuya, maya-maya pagkatapos kong linisin ng kaunti itong motor mo. Ikaw ba, magpapabukid ka na? Gaya ng dati, kailangan nating kumayod para mabuhay. Teka, alam mo na ba yung bago na namang balita? Ha? Anong balita ba yan kuya? Wala pa yata akong alam eh. Kakalabas ko lang ng bahay. Yung insidente ng pagpatay, mukhang palapit na ng palapit dito sa atin. May bago na namang namatay kagabi, yung buntis na asawa ni Lester. Ha? Yung asawa ni Kuya Lester? Bakit? Ano nangyari kuya? Kinuha daw yung sanggol sa tiyan ng asawa niya. Ang nakakalungkot pa, sa isang buwan na palang kabuuanan nun. Ayun, pati yung nanay ng bata nadamay din. Ikaw ba naman kasing wasakin yung buong katawan mo? Mabubuhay ka pa ba dun? Dinaig pa nga yung nagpasisaryan eh. Ganun ba? Naku, kawawa naman. Pati yung sanggol dinamay pa. Sino naman kaya ang may gawa nun? Sa totoo lang, ayaw ko sanang maniwala. Kaya lang, dito talaga sa lugar natin, hindi naman maikakaila na laganap ang pag-atake ng mga aswang. Kaya ang duda din ng mga tao at mismong si Lester, aswang daw ang gumawa nun sa asawa niya. Nakakatakot naman pala. Sino naman kaya ang aswang na yun, kuya? Alam na kaya nila? Yun na nga hindi pa. Yan din ang tanong ng mga tao kanina habang nag-uusap-usap dun sa tindahan ni Aling Pining. Napakawalang puso naman ang gumawa nun. Kawawa naman yung mag-ina. Sinabi mo pa, kaya kayo, mag-iingat kayo ha? Isarado nyo mabuti ang mga bintana at pintuan nyo sa gabi. Tapos, wag mo nang palalabasin yan si Arnold kapag madilim na. Mahirap na, baka mamaya tayo mapagdiskitahan ng lintik na aswang na yan. Opo, Kuya Efren. Maraming salamat po sa paalala. Kayo din, mag-iingat din po kayo dyan sa bahay ninyo. Mag-isa pa naman kayo dyan. Oo nga O paano, mauna na ako. Baka tanghaliin ako ng punta sa bukid. Mag-ingat ka sa biyahe ha. Habang nag-uusap silang dalawa ni Efren, halos hindi makatingin si Raymond sa lalaki. Batid niya sa sarili na siya ang tinutukoy na salarin sa ikinukwento nito tungkol sa namatay na buntis at inatake ng hinihinalang aswang. Matapos ang pag-uusap nila na yon ay bumiyahe na si Raymond at iniwanan ng pagkain ang kanyang Kuya Arnold.
Madalas ay naiiwan itong mag-isa sa bahay, ngunit dahil maayos pa naman ng kaunti ang takbo ng kanyang pag-iisip, pinagkakatiwalaan niya ito na iwan na lamang ng mag-isa. Kinagabihan, habang nasa gitna ng mahimbing na pagkakatulog ang kuya niya na si Arnold, ay muli na naman siyang inatake ng pagkagutom na hindi niya mapigilan. Ngunit habang nasa ganoon siyang pakiramdam, ay narinig niya na tila may kumakaluskos sa labas ng kanilang bahay. Sa lakas ng pakiramdam ni Raymond ay kaagad niya yung narinig. "Sino yan? Kung balak mo kaming takutin, huwag mo nang ituloy. Baka ikaw ang samain sa gagawin mo." Nagpatuloy ang kaluskos hanggang sa biglang lumusot sa pintuan nila na yari sa palapa ng niyog ang isang mahaba at matalim na itak na tila may tao na sadyang gumawa noon. Habang patuloy na sinisira ng taong nasa labas nila ang pinto, kasabay noon ay ang pagbabagong anyo ni Raymond at naging isang ganap na siyang aswang. Nang tuluyan ng masira ang pintuan ay iniluwa noon si Lester, ang asawa ng buntis na pinatay ni Raymond kagabi. Nagising naman si Arnold dahil sa ingay na yun. Sino ka? Nasaan si Raymond?" Tanong niya sa nakapasok na si Lester. Hawak ng lalaki ang mahabang itak at tila anumang oras ay handa niya nang itarak yun sa kanyang bibiktimahin. At ikaw, sino ka naman? Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit ang pangit mo? Nagtatakang tanong naman niya kay Raymond na makita ang aswang na itsura nito. Matapos yun ay dali-dali siyang nagtalukbong ng kumot at sumiksik sa sulok ng papag. Sinasabi ko na nga ba kayo ang lahi ng aswang na pumapatay ng mga tao dito sa lugar natin! Matapos yun sabihin ni Lester ay narinig niya ang malakas na pag-angil ng aswang habang nakaabang na rin ang matutulis na kuko nito upang lumaban anumang pagkakataon. Wala akong alam. Hindi ako may gawa nun. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na. Sa nahihintakutang wika ni Arnold habang nasa loob ng nakatalukbong na kumot. Aswang! Mga aswang ang lahi ninyo! Ngayon, katapusan nyo na! Uunahin na kitang aswang kampangit ka! Hindi ka sasantuhin ng itak ko! Marahas na sumugod si Lester sa aswang na si Raymond at inundayan ito ng saksak, ngunit mabilis na nakakilos ang aswang at tumalon ito papunta sa harapan ni Arnold. Tila pinoprotektahan niya ang kanyang kapatid. Sa palagay mo ba hindi ako papayag na hindi kita mapatay ngayon nakita ko na sa aktong pagiging aswang mo? Ito ang bagay sa'yo! Muling tumalon ang aswang upang ilagan ng pagwasiwas ng itak ni Lester, ngunit hindi pa rin niya iniwanan ang Kuya Arnold niya na noon ay hingal na sa takot at hindi rin masyadong makahinga dahil nasa loob ng kumot. Lumaban ka, aswang! Huwag ka magpanggap na mabuti! Papatayin kita! Pinatay mo ang mag-ina ko! Ayaw sanang lumaban ni Raymond, ngunit nang akmang si Arnold na ang naisaksakin ni Lester ay napilitan siyang atakihin ito. Sinalubong ng matatalas niyang mga kuko ang tiyan ng lalaki. Agad yun na tumagos sa likurang bahagi ng katawan ni Lester. Kaagad din itong nagluwa ng dugo at tila nanginginig sa sakit na nararamdaman. Hindi pa nakontento at muli siyang sinaksak ni Raymond ng mga kuko nito sa kanyang leeg at kaagad na tuluyang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Nagpagulong-gulong ang ulo ni Lester sa sahig kaya tinapakan yun ni Raymond para tumigil. Matapos nun ay kinuha niya ang itak mula sa bumagsak na katawan ni Lester. Itinusok niya yun sa ulo na nasa sahig at kinuha sa pamamagitan ng kanyang kamay. Matapos ay walang kagatul-gatul na sinagpang niya yun at unti-unting kinain. Matapos niyang ubusin ay hinila naman niya ang katawan nito na walang ulo papunta sa kusina. Pinagpira-piraso niya ito at kinain hanggang sa damit at buto na lamang ang natira sa lalaki.
Aswang ka, Monmon? Ikaw ang aswang? Katulad ni nanay? Masama ka? Natigilan si Raymond sa pagnasab ng pira-pirasong katawan ni Lester at bumaling sa kanyang kapatid. Maya-maya, unti-unti na siyang bumalik sa tunay niyang anyo. Pinahid niya ng kanyang braso ang bibig na may bakas pa ng dugo at butil ng mga laman ng kinain niyang katawan, bago lalapitan ang kanyang kuya at magsasalita. Oo, kuya. Ngayon nakita mo na ang lahat at alam mo na ang totoo. Matatanggap mo pa rin ba ako bilang kapatid mo? Pero bakit ganun? Bakit ka naging aswang kagaya ni nanay? Ibig mong sabihin lahat ng pagkain natin, tao rin? Hindi, kuya. Siyempre hindi. Kaya ako naghahanap buhay para mapakain ka ng pagkain na nararapat para sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pinapakain ng katulad ng sa mga kinakain ko, kuya. Kung ganun, ikaw pala ang pumapatay ng mga tao. Bakit mo nagawa yun? Bakit ka naging aswang gaya ni nanay? Kuya, makinig ka sa mga sasabihin ko. Bago namatay si nanay noon, gusto niyang sa'yo isali ng pagiging aswang niya. Pero dahil ayaw kong ikaw ang magdala ng sumpa at magdusa dahil dito, ako na lang ang umako ng tungkulin para tumanggap ng sumpa bilang aswang. Matapos marinig yon, ay mahigpit na yumakap si Arnold kay Raymond at humagulgol ito ng iyak. Batid ni Raymond na nauunawaan siya ng kanyang kuya maging ang ginawa niyang pagsasakripisyo para iiwas ito sa nakaambang sumpa na dapat sana ay para sa kanya. Ang higpit na yakap na yon ng kanyang kuya ang labis na nagbigay ng lakas ng loob sa kanya upang patuloy na itaguyod ito at protektahan laban sa mga taong umaalipusta at nanghahamak dito dahil sa kanyang kondisyon na kakaiba sa karaniwang tao. Kinabukasan, dahil maulan at hindi maganda ang lagay ng panahon, hindi na muna nakapamasada ng tricycle si Raymond. Ngunit iniisip niya kung hindi siya gagawa ng paraan para kumita ngayong araw, wala siyang ipambibili ng pagkain para sa kanyang kuya. Kaya naman, Magandang araw po, Aling Pining. Baka po pwedeng makaangkat ng mga manok sa inyo kahit ngayong araw lang. Ilalako ko lang sana sa mga bahay-bahay. Maulan po kasi ngayon at hindi ako makapagbiyahe na maayos. Ikaw pala, Raymond. Abay, oo naman. Sige, pagbibigyan kita. Ilang kilo bang kailangan mo? Kung pwede po sana, 10 kilo na para makabawi-bawi naman ngayong maghapon. Siya, sige, walang problema. Bibigyan kita ng 10 kilong manok na paninda. Ibigay mo na lang ang bayad sa akin mamaya kapag nagkaroon ka na ng benta, ha? Sige po, Aling Pining. Maraming salamat po. Wala nga naman, iho. Kumusta na nga pala yung kuya mong si Arnold? Maayos naman po. Nandun lang siya sa bahay. Hindi ko na po muna pinapalabas kasi ginagawa lang katatawanan ng mga taong nakakakita sa kanya. Hay nako, ang mga tao talaga. Kapag alam nilang walang kalaban-laban ay sinasamantala. Ganun na nga po eh. Pero hinahayaan ko na lang po sila. Pinapaiwas ko na lang po si kuya para wala na lang gulo. Alam mo ba, kung nabubuhay lang yung nanay nyo, nako, tiyak hindi yun papayag na ganyanin ang kuya mo. Baka kainin sila ng buhay ni Lerma. Heto na nga pala yung 10 kilong manok mo. Sana maipaubos mo yan, iho. Sige po, Aling Pining. Aalis na po ako. Maraming salamat po dito. Mamaya ko na lang po iaabot yung bayad. matapos ang pag-uusap nila na yon ng matandang babae, ay dali-dali na siyang umalis. Habang naglalakad, napapaisip siya sa mga sinabi ni Aling Pining. Ano ang ibig sabihin nito sa kanyang mga tinuran kanina? May alam ba ito tungkol sa kanilang ina? Alam din ba nito na aswang ang kanilang nanay? Kung ganoon ay hindi malabo na batid din nito na aswang na ang isa sa kanilang magkapatid.
Sa isipin na yon, nakadama ng kaba at kaunting pagkairita si Raymond. Pakiramdam niya malalantad sa lugar nila kung sino at ano talaga ang tunay niyang pagkatao. Sa awa ng Diyos, naibenta naman ni Raymond ang lagpas sa kalahati ng nakuha niya kay Aling Pining at naibalik niya din dito ang halaga na kailangan niyang bayaran. Ang isa sa mga natirang manok ay iniluto niya ng maayos para kay Arnold at ang ilan naman sa mga natira ay plano niyang ibenta ulit bukas habang nagbibiyahe kapag umayos-ayos na ang panahon. Nang gabi rin na yon, hindi na naman mapakali si Raymond at gaya ng mga nakaraan ay pilit na naman siyang kinokontrol ng kanyang pagiging aswang. Tila may tumutulak sa kanya para gawin ang bagay na ayaw na sana niyang gawin. Ngunit sa huli, nananaig pa rin ang tawag ng sumpa sa kanyang katauhan. Nagmamadali at nanginginig ang kanyang katawan na tinungo ang mga manok na kanyang itinabi sa kulungan. At sa kalagitnaan ng gabi ay isa-isa niyang pinagkakain ang mga manok na sana ay ibebenta niya kinabukasan. Pinilit niyang ibaling na lang doon ang atensyon at punan ang pagkagutom dahil ayaw na sana talaga niyang mambiktima pa ng mga tao, lalong-lalo na yung walang kinalaman at kasalanan sa kanila. Kinabukasan, nakasalubong niya si Efren at nakita niya na may kasama itong matanda na sa isip niya ay bulag dahil mayroon itong hawak na tungkod at may suot na kulay itim na salamin sa mata. Kuya Efren, mukhang may bisita po kayo ah. Uy, Raymond, ikaw pala. Oo, tiyuhin ko nga pala, si Tio Bernie. Dito na muna siya manunuluyan sa akin kasi kakaalis lang ng anak niya papuntang Cebu para doon na raw ipagpatuloy ang pag-aaral. Tio, si Raymond po. Kapatid-kapatiran ko po siya rito. Ah, ayos yan kuya. Nang sa ganun ay may makasama ka naman dyan sa bahay mo. May kakaiba yata akong naaamoy. Parang malansa at amoy masangsang. May dala ka bang isda, iho? Po, ako po. Wala naman po. Ngayon pa nga lang po ako pupunta sa palengke para bumili ng gulay ni kuya. Si Tio talaga. Umiral na naman ang pagiging antingero. Huwag mong sabihing maghahanap pa tayo dito niyang nangangamoy na yan, Tio. Oy, siya sige. Hayaan mo na nga lang at baka sarili ko lamang ang naaamoy ko. Sige na, Raymond. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit, ha? Ihahatid ko na muna sa bahay tong si Tio. Baka kasi nagugutom na eh. Pakakainin ko muna. Mag-iingat ka. Matapos ang kanilang usapan, nagpatuloy na sa paglalakad si Raymond para pumunta sa palengke. Habang naglalakad, naaalala niya ang bisita ni Efren. Sa pagkakadinig niya ay may nabanggit ito na antingero daw ang tiyuhin niya na manunuluyan sa kanyang bahay. Kung ganon ay tila magkakaroon na naman ng panibagong hamon para sa kanya. Kaya naman kailangan niya ng masusing pag-iingat. Ilang araw ang lumipas, tila naging normal naman ang kanilang buhay. Nagpatuloy pa rin sa pamamasada si Raymond para may maipangtustos sa kuya niya habang siya naman ay gabi-gabing pinipigilan ang tawag ng maitim na misyon para mambiktima ng mga tao. Ilang gabi na niyang napapagtagumpayan na hindi mangain ng tao, sa halip ay mga alagang hayop naman ng mga kapitbahay niya ang kanyang pinagdidiskitahan. Isang hapon, kakauwi lang niya mula sa pamamasada ay naabutan niya na umiiyak ang kanyang kuya at naroon sa labas ng bakuran nila si Beth na palaging nang aapi rito. Wala ka ng nanay at tatay kasi ayaw na nila sa'yo. Kaya iniwanan ka na nila dahil bukod sa pangit ka, mabaho ka pa. Sinungaling ka. Hindi totoo yung sinasabi mo.
Mahal ako ni nanay at ni tatay. Ah, talaga? Eh kung ganon, nasa na sila ngayon? Hindi ba wala na? Ate Beth, anong ginagawa nyo? Bakit nyo pinag-iinitan yung kuya ko? Ano bang ginawa niyang kasalanan sa inyo, ha? Ay, dumating na yung superhero niyang isa ring tanga at walang alam sa buhay kundi ang magmaneho ng tricycle na hindi naman sa kanya. Kuya, pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala dito. Sige na, pasok ka na doon. Pangit, Beth. Pangit mo. Baho ka pa. Kuya, sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Ako nang bahala rito. At ako pang sinabihan niyang pangit at mabaho, ha? Palibhasa wala kasi kayong salamin sa bahay. Siguro kayo yung aswang dito sa lugar natin, ano? Pwede ba, Ate Beth, umalis ka na lang? Kung wala ka rin namang sasabihing maganda lumayas ka na rito. Sus, kung makapagpalayas ka, akala mo naman ang ganda-ganda ng bakuran nyo? Eh, ang bantot-bantot naman at ang lansa-lansa pa. Makaalis na nga? Che! Umalis ka na at huwag na huwag ka nang babalik pa. Mas masahol ka pa sa baliw dahil sa ginagawa mo. Labis ang galit ni Raymond nang maabutan ang tagpong yun at maaktuhan niya kung paano pinaglalaruan at pinagtatawanan ni Beth ang kanyang kuya Arnold. Kulang na lang ay batuhin niya ito ng mga oras na yun para umalis sa harapan ng kanilang bahay. Natapos ang maghapon na yon nang hindi niya pinalabas si Arnold. Binilhan niya ito ng mga prutas at biskwit na makakain habang nasa loob lang ito ng bahay at hindi makaisip na lumabas. Huwag ka na lang munang lalabas ng bahay, kuya, ha? At bukas kapag wala ako at bumiyahe, dito ka lang rin sa loob, ha? Bakit ba ganun sila? Porke ba nananahimik lang ako at hindi lumalaban sa kanila, ganun na lang kung maliitin nila ako? Kuya, may mga tao talagang ganun. Kapag nakikita ka nila na mahina ka, lalo kang pagsasamantalahan at aapihin. Buti na lang, nandyan ka. Hindi mo ako pinababayaan. Salamat, ha? Mahal na mahal ka ni kuya. Ako din, kuya. Mahal na mahal din kita. At hindi kita pababayaan. Matapos ang madamdaming usapan nila na yun, ay nagpasya na silang maghandang kumain ng hapunan. Ngunit tila walang ganang kumain si Raymond at parang iba ang hinahanap ng kanyang sikmura. Sinubukan niyang lumabas at magpahangin muna at nagsindi ng sigarilyo. Nang maramdaman ni Arnold na wala siya sa lamesa, ay sinundan siya nito sa labas. Ikaw ba, hindi ka pa nagugutom? Kumain ka na. Sabay na tayo. Huwag mo kong intindihin, kuya. Hindi pa ako nagugutom. Sige na, ituloy mo na yung pagkain mo dun sa loob. Sigurado ka, ha? Sige, ikaw bahala. Titirhan na lang kita ng pagkain. Kuya, huwag ka na magtira. Kainin mo ng lahat yan kasi masisira lang yun kapag hindi ko nakain mamaya. Sige, kain na ako. Mamaya kain ka din. Ang katotohanan ay nagugutom na rin si Raymond. Hindi siya gutom sa kanin at hindi rin siya gutom sa ulam ng pangkaraniwang tao. At hindi rin siya nauuhaw sa tubig. Sa halip ay natatakam siya sa laman loob ng tao at uhaw na uhaw sa dugo ng sariwang sanggol. Pigilan mong sarili mo, Raymond. Nagawa mo nang hindi kumain ng tao sa loob ng ilang araw. Siguradong kaya mo pang pigilan ng sarili mo ngayon. Wika niya sa sarili habang nakaupo sa labas ng bahay nang malalim na ang gabi at kasalukuyan ng natutulog si Arnold. Maya-maya narinig niya ang mga matatapang na alulong ng mga aso. Tila nag-iimbita ang mga yun sa kanya upang gumawa ng hindi kanais-nais ng gabing yun. At dahil alipin na naman siya ng pagiging aswang, muli na namang nagbago ang kanyang anyo at tila gutom na nagpatalon-talon ng malakas hanggang sa makarating siya sa bakuran ng manukan ni Aling Pining. Doon ay lumapag siya sa kalagitnaan ng mga manok na buhay na may kanya-kanyang kulungan.
Dito kasi inaalagaan ni Aling Pining ang kanyang mga manok bago yung dalhin sa katayan at ititinda sa palengke. Sakmal doon, kagat dito, patuloy ang pagsunggab niya sa bawat manok na maaabot ng kanyang matutulis na mga kuko at walang pag-aalinlangan na kainin yun ng buo matapos hiklasin ang ulo. Ilang minuto pa ang lumipas matapos niyang magpakabusog sa mga manok ni Aling Pining nang may marinig siyang yabag ng mga paa na papalapit. Lintik! Yung mga manok mo, Aling Pining! Pinagkakakain yata ng aswang! Diyos ko! Ang mga alaga kong manok! Ang mga paninda kong manok! Sino may gawa nito? Sino ang aswang na gumawa nito? Kahit malayo na si Raymond ay dinig na dinig niya pa rin ang daing at mga pagputak ng ilang mga manok na nabulabog sa kani-kanilang mga kulungan. Kahit papaano ay nais niyang batiin ang sarili. Lumipas na naman ang isang nakakagutom na gabi na hindi niya nagawang kumain ng laman at dugo ng tao. Yun nga lang, malaking perwisyo naman ang dinulot noon sa ibang tao at sa negosyo ni Aling Pining. Gaya ng madalas na mangyari, muling nag-uusap sina Efren at Raymond sa labas ng bahay. Kasalukuyan nagkakape sina Efren at Lolo Bernie sa bakuran nila at dahil magkaharap lang ang kanilang bahay ay nagkakakitaan sila sa isa't isa. Magandang umaga, Raymond! Mukhang tinanghali ka ng gising ah. Tara, kape muna tayo. Salamat, Kuya Efren. Oo nga eh. Ewan ko ba, pakiramdam ko parang pagod na pagod ako. Magandang umaga po, Lolo Bernie. Magandang umaga naman sa iyo, iho. Nabanggit sa akin itong si Efren na namamasada ka daw ng tricycle. Wala ka bang biyahe ngayon? Ito nga po, Lolo. Inihahanda ko na tong tricycle para makabiyahe na. Pakakainin ko lang si Kuya Arnold at maya-maya ay sisimulan ko ng bumiyahe para makarami. Alam mo, Tio Bernie, napakasipag at napakabait na kapatid niyang si Raymond. Biruin mo, araw-araw siyang namamasada para lang may pantustos sa kanilang magkapatid. Abay, masipag nga ano. Mabuti pa siguro magpaampun ako sa kanya. Ano sa palagay mo, Raymond? Mag-aampun ka ba ng bulag na kagaya ko? Opo ba? Hindi naman po yata kayo malakas kumain eh. Naku, kung alam mo lang, kulang ang isang buong lechon manok dito kay Tio. Kahit naman po siguro sa akin, kulang pa yung isang buong manok, lalo na kapag sariwa. Ha? Sariwa ba ka mo? Huwag mo sabihin kumakain ka ng hilaw na manok. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, sariwang manok bago lutuin. Akala ko naman kung ano na. Pero teka, maalala ko nga pala, total na pag-uusapan na rin naman natin yan tungkol sa manok Alam mo ba ang nangyari sa manukan ni Aling Pining? Po? Hindi pa po. Bakit po? Ano na naman po ba ang issue? Nako, kamuntik na raw maubos kagabi yung mga alaga niya manok dun sa manukan niya. Mabuti na lang at nagising sila nung tagapagbantay niya. Tapos po? Nakita ba nila kung sino ang gumawa? Hindi nga pero malakas ang kutob nila na hindi lang yun gawa ng karaniwang hayop o tao. Kasi brutal ang pagkakapatay sa mga manok. Tanggal ang mga ulo at nagkalat sa lapag. Ganun po? Ang tindi pala ng ginawa, no? Paano niyo nalaman, Kuya? Paano kasi? Kaninang umaga, habang bumibili ako ng pandesal dun sa may panaderya, hindi ko naman sadyang marinig yung mga usap-usapan nila. Kaya ayun. Base sa pagkakakwento mo sa akin, Efren, tila sunod-sunod na yata ang nagaganap na pagkamatay ng mga tao at hayop dito sa lugar ninyo. Malakas ang kutob ko na kakaibang nilalang ang gumagawa niyan. Ha? Kakaibang nilalang po? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Aswang, maligno, halimaw, maaaring ganoon. Yun nga rin ang nasa isip at kutob ng mga taga dito sa baryo, Tio. Kaya lang, wala namang kasing ebidensya at walang makapagpatunay kung sino o ano. Kaya nananatiling hula-hula na lang ang lahat.
Hayaan nyo at isa sa mga araw na ito ay matutukoy din natin kung sino ang gumagawa niyan dito. Sige po, Kuya Efren at Lolo Bernie. Papasok na po muna ako sa bahay at pakakainin ko po si Kuya para makabiyahe na rin ako. Salamat po sa oras ninyo. Salamat din sa iyo, Raymond, Mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala at titingnan-tingnan namin yang si Arnold. Isang gabi, patulog na sana sila Raymond at Arnold nang binulabog sila ni Efren dahil sa ingay ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Isinisigaw ng mga yun ang pangalan ni Arnold at ipinipilit nila na palabasin ito ni Raymond. Namagitan naman si Ginoong Gimo na siyang kapitan ng kanilang barangay. Kung ano man yang ibinibintang ninyo sa magkapatid na ito, ako na mismo makakapagpatunay na nagkakamali kayo. Kaharap lang sila ng bahay ko, at kung may kakaiba man sa kanila, sigurado ko na makikita ko kaagad yun. Sinasabi mo lang yan dahil kaibigan mo magkapatid na yan. Bakit? Nababantayan mo ba ang kilos at galaw ng dalawang yan araw at gabi? Sigurado kami na isa sa magkapatid na yan ang aswang dito sa atin. Pero mas malakas ang hinala ko na yung pangit at gusgusin ng aswang dyan. Sa itsura pa lang eh. Teka, bakit niyo po ba kami pinagbibintangan ng kuya ko? May mga ebidensya po ba kayo? Mapapatunayan niyo ba ang mga binibintang niyo sa amin? Bakit? Hindi pa ba sapat na ebidensya yung mga nangyayari dito sa lugar natin? Yung pagkamatay ng mga tao? Pati mga buntis hindi nyo pinalalagpas. At yung mga hayop na bigla na lang namamatay nang wala namang dahilan. Kaya dapat lang kayo mamatay. Teka muna, sandali lang mga kabaryo ko. Huminahon muna kayo. Daanin natin ito sa maayos na usapan. Hindi pwedeng basta na lang ninyong ididiin yung mga tao na ito. Lalo na't wala namang kayong matibay na pruweba. Palibasa hindi kayo nawala ng mga kaanak, Kapitan. Ang anak kong si Lester bigla na lang naglaho. Ni katawan nga niya, hindi ko na nakita eh. Sabihin mo nga kung karapat dapat lang ba akong manahimik, Kapitan? Naiintindihan ko ang saloobin ninyo. Pero kayo na rin ang nagsabi, hindi ba? Bigla na lang nawala ang katawan niya. Ibig sabihin, wala naman talaga nakakita kung sino ang gumawa noon. Huwag kayong mag-alala at inaaksyonan na ng aming lupo ng usapin tungkol dito. Sige, ipapaubaya muna namin sa iyong aksyon sa ngayon, Kapitan. Pero kapag wala pa rin nangyari sa loob ng ilang araw, kami na mismong susugod at papatay sa magkapatid na yan. Halina kayo, mga kasama! Monmon, ano nangyayari? Bakit maraming tao sa labas? Tsaka bakit parang galit sila sa atin? Dito ka lang, kuya. Huwag kang lalabas. Huwag kang magpapakita sa kanila. Aalis na ba tayo dito sa bahay? Pinapaalis na ba nila tayo? Bakit? Hindi, kuya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala lang yun. May mga tinatanong lang sila sa mga tao. Sige na, humiga ka na ulit doon at matulog. Matapos yung sabihin ni Raymond ay dahan-dahan nang bumalik sa papag si Arnold at muli nang nahiga. Habang tinitingnan niya ang kuya ay awang-awa siya dito. Oo nga, at iniligtas niya ito sa tiyak na sumpa na nakaabang dito, ngunit ngayon mukhang mas lalo pa yatang nalalagay sa alanganin ang kanyang kapatid. Ngunit hindi niya mapapayagan na basta na lang walang gawin para protektahan ito. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang kuya dahil mahal na mahal niya ito. Ilang linggo matapos ang insidenteng yun, hindi na muna niya pinalalabas ang kanyang kuya. Kapag nasa biyahe siya ay iniiwan niya ito kay Efren. Bagamat hindi naman masyadong wala sa sarili si Arnold ay may mga ginagawa ito minsan na tila hindi pinag-iisipan kaya mainam pa rin na may magbabantay dito kahit papaano. Isang gabi, Kuya Efren? Kuya Efren? Oh, Raymond, ikaw pala yan. Kumusta ang biyahe mo ngayon? Maayos naman, kuya. Buti na lang at marami akong naging pasahero ngayong araw. Ito nga pala saging para sa inyo ni Lolo Bernie. Susunduin ko lang po sana si Kuya Arnold. Ay nako, ikaw naman nag-abala ka pa. Salamat ha. Sandali lang at tatawagin ko si Arnold. Nandoon sa likod ng bahay, kausap si Tio Bernie. Oh, hindi ka ba muna tutuloy? Hindi na po, Kuya Efren. Aasikasuhin ko pa po kasi yung pagkain namin ni Kuya Arnold. Tsaka gumagabi na rin eh. Ay, ganun ba? Okay, sige, hintayin mo na lang kami dyan sandali, ha?
Ilang minuto lang naghintay si Raymond at maya-maya nakita niya na napapalapit na muli sa kanya si Efren at kasama nito si Arnold. "Nandyan ka na pala. Uuwi na ba tayo?" Oo kuya, kailangan ko nang asikasuhin yung pagkain mo. Mukhang natuwa kang kausap si Lolo Bernie ah. Nako, sinabi mo pa. Kanina pa sila nagkukulitan dun sa likod. Ay, o nga pala Raymond, bago ko makalimutan, bukas baka hindi muna namin mabantayan si Arnold, ha? Pupunta kasi kami sa bayan ni Tio Bernie. Check up niya kasi sa doktor yon. Naku, walang problema yan Kuya Efren. Akala ko naman kung ano na. Pwede ko naman iwanan mag-isa si Kuya sa bahay. Isang araw lang naman eh. Hindi ba Kuya? Oo, hindi ako aalis. Diba sabi mo, wag akong aalis ng bahay. Eh di, hindi ako aalis. Yun naman pala eh. O siya, sige na. Gumagabi na. Pumasok na kayo at nang makakain na kayo sa loob. Tara na Kuya. Salamat po uli Kuya Efren. Lola Bernie, dito na po kami. Matapos nilang magpaalam ay umuwi na nga sa bahay ang magkapatid. Tila naging maayos naman ang lahat ng gabi na yon, ngunit hindi para kay Raymond. Tuwing papatak ang hating gabi ay isang laksang pangamba at pagpipigil ang kailangan niyang gawin para pigilan ang bugso ng katakaman sa dugo at laman ng tao. Sinubukan niyang pilit na iwaksi at baliwalain ang kakaibang pakiramdam, ngunit hindi niya talaga kayang paglabanan ang kakaibang kontrol na yon. Muli ay ginawa niya ang labag sa kanyang kalooban at itinulak siya ng kanyang katawan na gawin ang pagpaslang. At sa loob lamang ng buong magdamag, ilang mga hayop at inosenteng tao ang nakunan niya ng buhay at katawan. Kinabukasan, muli siyang bumiyahe at iniwan niya si Arnold na mag-isa sa bahay. Plano niya itong balikan ng pananghalian para sabay na silang kumain. Ngunit habang pauwi na siya, ay may nadaanan siyang tumpok ng mga kabataan na tila nagtatawanan at may pinagkakatuwaan. Nang malapit na siya sa umpukan ng mga nakatayong kabataan, nakita niya ang kanyang Kuya Arnold na nakaupo sa gitna ng mga yon. Umiiyak ito at ang mas lalo pang nakapagpagalit sa kanya nang makita niya na may sugat ang noo ng kanyang kuya. Nagdurugo yun na tila binato o pinukol ng kung anong matigas na bagay. Mabilis na napababa ng tricycle si Raymond at hinawi ang mga kabataan. Nakita niya na si Beth ang nagpasimuno ng kalokohan na yon. Hoy! Mga siraulo kayo ah! Anong ginagawa niyo sa kuya ko? Magsialis nga kayo! Ay naku, nasira na naman yung laro natin. May bigla kasing sumali. Alam mo ikaw, istorbo ka sa laro namin. Pwede ba Ate Beth? Hindi laruan ng Kuya Arnold ko. Nakita niyo yung ginawa niyo sa kanya? Hindi niyo lang siya pinaglaruan, sinaktan niyo pa siya. Mga wala kayong kwentang tao. Lalo ka na Ate Beth. Ang tanda-tanda mo na, isip bata ka pa rin. Talaga? Sino kaya mas isip bata sa amin yung baliw mong kuya? Binato nila ako sa noo, tapos tinulak nila ako hanggang sa mapaupo ako sa lupa. Halika na kuya, umuwi na tayo. Tandaan mo tong ginawa mo Ate Beth. Tandaan yung lahat. Hindi ako makakapayag sa ganito na lang magtatapos to. Halika na kuya. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Magsama kayo magkuyang baliw. Dahil sa galit na nabuhay sa dibdib ni Raymond, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang maitim at mapaghiganting plano ang napagdesisyonan niyang gawin at mamayang gabi isa sa katuparan niya na ang bagay na yon. Matulog ka na kuya. Alalahanin mo, bawal sa'yong magpuyat. Ikaw, hindi ka pa matutulog? Mamaya na ako kuya. Hihintayin ko lang 6 na oras at papalitan ko ng pantapal yung sugat mo sa noo. Pwede ko namang gawin yon kahit habang natutulog ka. Salamat Salamat kasi hindi mo iniiwan ng kuya kahit matigas ang ulo. Huwag mo nang isipin masyado yun kuya. Basta sa susunod ha, kapag sinabi ko na huwag kang lalabas, huwag kang lalabas.
Huwag kang sasama kahit kanino, lalo na dyan sa bet na halimaw na yan. Sorry ha, sumama lang naman ako sa kanya kasi sabi niya pupuntahan ka daw namin, hindi naman pala. Hayop talagang ugali at pagkatao ng bet na yan. Humanda talaga siya sa akin. Hindi na ako makapaghintay na gutay-gutayin ang katawan niya. Huwag mo siyang saktan, kuya, ha? Baka hindi niya lang alam ginagawa niya. Okay naman ako eh. Gagaling din tong sugat ko sa noo. Hindi kuya, hindi ko matatanggap yung ginawa nila sa'yo. Akala siguro nila mananahimik na lang ako ng basta-basta. Matapos sabihin yon, hindi na lamang kumibo si Arnold at sa halip ay unti-unti na nitong ipinikit ang mga mata hanggang sa siya ay makatulog. Sa kabila ng pagpipigil ni Raymond na gawin ang ayaw na sana niyang gawin, ay mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan para yakapin ang tawag ng sumpa sa gitna ng kadiliman ng gabi. At nakita na lamang niya ang sarili sa gitna ng madilim at masukal na damuhan habang unti-unting nagpapalit anyo hanggang sa maging isang ganap na aswang. Mabilis, maliksi, galit na galit at nanlilisik ang mga mata habang tumutulo ang laway. Tila hangin sa bilis na pinuntahan niya ang dalawang kabataang lalaki na kasamahan ni Beth kanina sa pananakit kay Arnold. Naabutan niya ang mga ito sa isang maliit na kubo at nagiinuman kasama si Beth. Galit na lumapag siya sa gitna ng mga yon. Sino ka? Anong gagawin mo sa amin? Sagad sa hilakbot na tanong ni Beth, habang ang dalawa niyang kasama ay tila napagkit sa lupa ang mga paa at hindi na nakakilos. Lumayas ka sa harapan namin, aswang! Isang iglap lamang, mabilis na pinagkakalmot ng aswang ang tatlong aso sa harapan niya at kaagad na kumalat ang dugo ng mga ito sa paligid. Tila sabik na dinilaan ng aswang ang kanyang kamay na nabahiran ng dugo ng kanyang mga biktima. Tulong! Tulungan niyo kami! Ngunit hindi pa man natatapos ni Beth ang kasunod na pagsigaw, tumarak na sa kanyang leeg mula sa kanyang likuran ang matutulis na kuko ng aswang at kaagad na humiwalay ang ulo sa kanyang katawan. Inihagis ng aswang sa kung saan ang ulo ni Beth. Samantala, habang nanghihina ay pagapang na nagpipilit tumakas ang dalawang lalaki, ngunit sabay na hinila ng aswang ang kanilang mga paa at pinilipit yon na parang malambot na tela hanggang sa nagkalasug-lasug ang bawat kalamnan. Matapos gawin yon ay itinaas ng aswang ang mga kamay habang hawak-hawak ang ilang parte ng paa na naiwan doon. Ito ang nababagay sa inyo! Wala kayong kwentang tao! Matapos niyang isigaw ang mga katagang yon, kasabay ng pag-alulong ng mga aso sa paligid at ang bigla niyang pagngasab sa mga laman na hawak niya. Tila gutom na kinain niya yon habang nagtatalsikan ang dugo sa kanyang muka. At nang hindi pa nakontento ay dinampot niya ang mga katawan ng tatlo at ginutay-gutay na parang karne. Saka tinapos niyang kainin sa gitna ng talahiban sa madilim na gabi. Pinipilit kong maging mabuti at iwasan na makagawa ng masama. Ngunit ang mga tao na mismo nagtutulak sa akin para gawin ang bagay na noon pa'y nais ko ng kalimutan. Simula sa mga araw na ito, hindi ko napipigilan pa ang aking sarili. Lahat ng umaapi at nang hahamak sa amin, hindi ko palalampasin. Yun ang galit na nabigkas ni Raymond habang nasa anyong aswang sa gitna ng madilim at kakilakilabot na gabi. Matapos ang ilang araw na sunod-sunod na insidenteng yon sa kanilang baryo, napilitan ng magpatawag ng pangkalahatang pagtitipon si Kapitan Gimo. Ipinatawag niya ang karamihan sa baryo kabilang sina Arnold, Raymond at Efren.
Ang paksa ng kanilang usapan ay ang pagpaplano kung paano malalaman at kung paano matutukoy kung sino ang tunay na aswang sa kanilang lugar. Siguro naman ay alam na ninyo kung para saan ang pagtitipon na ito. Bilang kinatawan at kapitan ng barangay natin, nais kong kayo ang maging katuwang ko para sa pagtugis sa aswang na hindi na mapigilan ang pagsalakay dito sa lugar natin. Bakit ba kasi pinahihirapan pa natin ang mga sarili natin, Kapitan? Hindi ba nga, noon ko pa sinabi sa inyo kung sino ang mga aswang dito? Mando, kawalan ng respeto sa mga kabaryo mo kung patuloy kang mambibintang at magdidiin ng mga tao, lalo na't kung ang pinanggagalingan mo lamang ay puro pagdududa at paghihinala. Eh, kailan pa kayo maniniwala, Kapitan? Kapag naubos na mga tao dito sa baryo? Kapag nadamay na pati ang pamilya mo? Ilang tao na ba ang namatay dito dahil lang sa pagpatay ng mga aswang na yan? Ang masama pa niyan, hindi lang mga tao ang pinipinsala, pati mga hayop. Nadadamay patuloy ang kabuhayan ng ibang tao. May laman naman ang iyong katwiran, Mando. Pero mawawalan ng saysay ang mga salita mo na yan kung patuloy mong paiirali ng maling pambibintang sa tao na wala namang kinalaman. Mawalang galang na po, Kapitan. May gusto po yatang tukuyin si Mando sa sinasabi niya tungkol sa mga aswang. Sige nga, Mando, sabihin mo ulit kung sino ang pilit mong pinagdududahan na aswang. Bakit uulitin ko pa? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo noon pa? Eh di, sige, uulitin ko na nga lang. Ang aswang dito sa baryo natin ay walang iba kundi ang isa sa magkapatid na yan. O malay natin, baka nga silang dalawa pa ang aswang. Hindi ba, Raymond? Arnold? Teka, magdahan-dahan ka po sa pagsasalita mo, Kuya Mando. Paulit-ulit mo na lang na sinasabi yan pero wala ka namang mailabas na katunayan. Mando, mahirap na umasa at dumepende lang tayo sa mga espekulasyon mo. Paano naman kung hindi sila ang aswang, tapos nagawa natin silang saktan at gawa ng hindi maganda? Sa palagay mo ba, kakayanin nyo ng konsensya mo? Baka naman ikaw ang tunay na aswang, Mando. Natatakot ka lang na mabisto kaya ibinibintang mo sa ibang tao. Anong sinabi mo? Gusto mong tarakan kita nitong pana na dala ko? Huwag mo sabihin yan, Mando. Gawin mo na makita mo kung sinong tunay na dapat mawala dito sa mundo. Magsitigil nga kayo. Huminahon kayo. Kailangan natin ng mapangunawang pag-iisip at puso sa usapin na ito. Seryosong paksa ang nakapaloob dito at hindi kailangan pairali ng init ng ulo. Kuya Efren, pabayaan nyo na lang po yan. Alam naman po natin kung anong totoo, kaya wag na lang po tayong makipagtalo. Ang yabang-yabang eh. Kala mo naman may ibubuga siya sa akin. Kapag nahawakan ko yan, matalang niya ng walang lata eh. Oh, Kuya Efren, galit ka sa akin? Siyempre hindi. Hindi ako sa iyo nagagalit. Nagagalit ako sa mga tao na nagpaparatang sa inyo ng wala namang katotohanan. O siya, sige. Tutal ay hindi rin naman tayo magkasundo sa usapang ito. Pag-usapan na lang ulit natin ito sa susunod na araw. Palamigin niyo muna ang inyong mga ulo at palipasin muna natin ang galit. At dahil nga pinipilit pa rin ni Mando ang hinala niya tungkol sa magkapatid na sina Arnold at Raymond, nagkaroon sila ng maanghang na pagtatalo ni Efren. Kaya naman, nauwi lang din sa hindi natapos na pagpaplano ang pagtitipon na yon. Kaagad naman na nagsiuwian ang mga tao. Kinagabihan, habang naglalakad si Mando pauwi galing sa pagtitinda ng balot, may naririnig siyang mga kaluskos ng tila mga paa na lumalakad sa mga tuyong dahon. Pinakiramdaman niya kung saan nagmumula ang ingay. Matapos ay kinuha niya mula sa bulsa ang luma, sira at medyo malabo na maliit na relo. Pagkakita niya sa oras ay 11:11 na pala ng gabi. Sino yan? May tao ba dyan? Ngunit walang sumagot sa kanya. Sa halip ay mas lalo pang lumalakas ang mga kaluskos. Nang tingnan niya ang paligid na puno ng mga ligaw na halaman, nakita niya na gumagalaw ito ng pakaliwa at pakanan na tila dinuduyan sa hangin. Huwag kang manakot. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Lumabas ka dyan at harapin mo ako. Bahagyang tumigil ang paggalaw ng mga halaman. Dahan-dahan siyang lumapit doon, hawak ang kaisa-isang maliit na punyal na tanging dala-dala niya.
Palapit siya ng palapit sa mga halamang yon. Pigil ang hininga na nakikiramdam kung ano ang maaari pa niyang marinig at makita doon. Wala ka naman pala hanggang pananakot ka lang. Hindi mo pala kaya magpakita. Ano, natakot ka dito sa dala kong patalim, ano? Nasa gitna siya ng mayabang na pagsasalita nang walang ano-ano ay biglang lumabas sa makapal na halamanan ang isang napakalaking aso na sinabayan pa nito ng isang malakas at nakakagulat na pag-angil na tila ba nauulol. Aswang! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin, aswang! Kaagad siyang sinugod ng malaking aso at dinambahan. At dahil sa sobrang laki nito ay napatumba siya sa lupa habang patuloy na nakikipagbuno sa asong yun. Maya-maya biglang nawala ang naturang aso. Tumingin siya sa paligid at tila parang wala namang nangyari. Wala na ba? Nasaan na kaya yun? Sana naman wala na, Diyos ko. Nahihira ako sa takot. Makatayo na nga bago pa ako maabutan ulit ng aswang na yan. Akma na sana siyang tatayo mula sa pagkakasalampak sa lupa, ngunit hindi pa man siya lubos na nakakatayo, ay biglang may isang itim na malaking ibon naman ang umatake sa kanya. Dinampot ng mga kuko nito ang manggas ng kanyang suot na damit at dinagit siya paitaas. Ngunit nang halos lampas na sa mga puno ang taas ng pagkakadagit sa kanya ng ibon, napunit ang kanyang damit at bumagsak siya sa lupa at nagpagulong-gulong. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkakabagsak ay muli siyang nilapitan ng malaking ibon at malakas na pinagpapalo siya ng pakpak nito. Kasabay noon ay ang pagkalmot nito sa bawat bahagi ng kanyang katawan at dahil nga wala na siyang suot na damit ay kaagad na sumusugat sa kanyang balat ang bawat kalmot ng mga kuko at hampas ng mga pakpak ng naturang ibon. Tama na! Ayoko na! Parang awa mo na! Tigilan mo na ako! Hindi masarap ang katawan ko! Mapait ang dugo ko! Kaya pakiusap, wag na lang ako! Lupaypay na siya sa lupa at halos hindi na makatayo nang bitawan siya ng ibon mula sa malalakas na pagpalo ng pakpak nito sa kanya. Duguan na siya at pagapang na iginagalaw ang katawan habang hirap na hirap sa paghinga. Ngunit tila hindi pa rin nasisiyahan ang naturang ibon. Parang may isip na dumampot ito ng isang malaking bato gamit ang malalaki at mahabang mga kuko at inilipad yan sa ere na kasing taas ng puno. At nang nasa itaas na ay tumapat siya sa katawan ni Mando na patuloy na gumagapang sa ibaba at saka inihulog ng ibon ang malaking bato direkta sa kanyang katawan. Kaagad namang nawalan ng malay si Mando matapos tila nanigas at tumirik ang mga mata. Matapos noon ay muling lumipad sa ibaba ang ibon at inulit-ulit na paghahampasin ng kanyang pakpak ang nakahandusay na lalaki. Muli nagpagulong-gulong si Mando hanggang sa mawalan na ng malay. Kapitan Gema! Kapitan Gema! Oh, Aling Piling! Napasugod kaya dito ay kay aga-aga. Ano ba ang atin? Si Mando kasi, nakita ko dun sa may daanan malapit sa kakahuyan. Mukhang may bumugbog sa kanya. Puro sugat ang katawan at hirap ng huminga. Ay, totoo ba yan? Halika at samahan niyo ako at ituro niyo sa akin kung nasaan siya. At sinamahan nga siya ni Aling Pining upang makita si Mando. Nang makita nila ang kinaroroonan ng lalaki, ay dinala muna nila ito sa tanggapan ng barangay upang lapatan ng paunang lunas. Punong-puno siya ng sugat, kalmot, kagat, galos, hiwa at kung ano-ano pang pinsala. Hindi rin siya makapagsalita at nananatiling tulala at tila nasa isang direksyon lamang ang kanyang paningin. Mando, ayos ka lang ba? Maikukwento mo na ba sa amin ang lahat ng mga nangyari sa'yo? Ang taas! Ang taas naglipad ko! Sige pa! Itaas mo pa!
Diyos ko, ano na bang nangyayari dito kay Mando? Parang nababaliw na yata. Sige, ganito na lang. Pababayaan muna kita magpahinga, ha? Tapos, babalik ka na lang kita mamaya. Sa ngayon, kainin mo muna ang pagkain na nakahain sa'yo. Bukas, gusto ko mas mataas na dito, ha? Gusto ko hanggang langit yung lipad ko. Ay, Kapitan, hindi ho kaya nakadroga yang si Mando? Sobra naman po kayo, Aling Pining. Hindi naman po ganoon si Mando. May palagay ako na nagkaroon siya ng trauma sa nangyari sa kanya. At yun ang aalamin natin kapag bumuti na ang kanyang kondisyon. O siya, sige. Tutuloy na muna ako at magtatanghali na. Baka masaraduhan pa ako ng talipapa. Sige po, Aling Pining. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin na makita itong si Mando. Oh, sige ha. Tutuloy na ako. Balitaan niyo na lang kami tungkol dyan kay Mando. Labis na nagdulot ng pinsala ang nangyaring yon kay Mando. At syempre, walang ibang salarin kundi ang naghihiganting si Raymond. Palihim siyang tuwang-tuwa sa kanilang bahay habang tahimik na nababalitaan niya ang sinapit ni Mando. Tuluyan na itong nawala sa katinuan at palaging sinasaktan ang kanyang sarili. Kaya naman, napilitan sila Kapitan at ang pamilya nito na itali na lang at ilagay sa nakabukod na silid. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako masaya sa mga nagawa ko. Lahat na nang aalipusta sa akin at sa kapatid ko. Pagbabayarin ko kayong lahat. Ang buong akala ni Raymond, hawak niya na ang tagumpay dahil maalwan niyang nagagawa ang lahat ng kanyang plano. Ngunit isang pagsubok ang hahamon sa kanya na magpapasagad sa kanyang kakayanan bilang aswang. Raymond! Raymond! Nariyan ka ba? Oh, Kuya Efren, kayo po pala. Hali po kayo at pumasok po kayo. Ay, hindi na. Saglit lang ako at ipinabibigay ni Tio Bernie itong ulam na niluto niya. Wow, talaga po. Nakakapagluto pa si Lolo Bernie kahit bulag siya. Ang astig ah. Oo naman. Bulag lang naman yung tao pero hindi naman siya inutil. Tsaka hindi naman putol yung mga kamay niya. Sa totoo nga niyan, nakakapagsibak pa ng kahoy yun eh. Aba, ayos ah. Ang galing naman pala talaga ni Lolo Bernie. Anong ulam ba yan, Kuya Efren? Yan ang pinakapaboritong lutuin ni Tio Bernie. Kahit nung mga bata pa kami. Diwal ang tawag dyan. Ang diwal ay isang uri ng shellfish na kilala rin bilang angel wings clam. Mahaba at manipis ang mga shell nito. May maputing kulay at medyo matulis sa magkabilang dulo. Ang laman nito ay nasa loob ng dalawang makinis na shell at ang karne ay malambot at malinamnam kainin. Bagamat niluto ito na may halong bawang at ilang sangkap na matapang ay tila hindi ito nagustuhan ni Raymond. Nang buksan niya ang lagayan noon para tingnan ay kaagad niyang inilayo ang sarili at nagtatakbo sa banyo para ilabas ang mga kinain. Halos walang tigil ang kanyang pagsusuka matapos maamoy ang laman ng lalagyan. Takang-taka naman si Efren na umalis na lamang at iniwan sa upuan ang dala niyang ulam. Naikwento ni Efren sa kanyang tiyuhin ang naging reaksyon ni Raymond matapos niyang ibigay ang ulam dito. Tila hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang natuklasan. Sa pagkakaalam niya kasi, ang hindi lamang makakagusto sa diwal ay yung mga tao na hindi lumaki at ipinanganak sa kapis. At syempre, ang mga aswang na ayaw ang sangkap noon na maraming bawang. Sa pagkakakwentong yun ni Efren ay nabuhay ang pagdududa sa isip ni Lolo Bernie. Efren, tutal naman ay linggo ngayon, hindi ba? Ang mabuti pa hiyayain natin sina Arnold at Raymond na sumama magsimba para naman makalabas-labas ang dalawang yan. Ano sa palagay mo? Alam niyo, Tiyo, noon ko pa naisip yan eh.
Kaya lang sa tagal na naming magkakilala at sa dalas na pag-aaya ko dyan kay Raymond, ni minsan ay hindi naman yan sumama sa akin magsimba. Ang sabi niya kasi, iba daw ang relihiyon nila. Ay sus, hindi ako naniniwala sa relihiyon na yan. Iisa lang din naman ang Diyos kahit 100 relihiyon pa yan. Ganito na lang, sabihin mo na lang, mamamasyal tayo at kakain sa labas para sumama si Arnold. Pero Tio, matanong ko lang, bakit ba bigla niyong naisipan na yayain silang magsimba? Noon naman, hindi mo naiisip yan, hindi ba? Gusto mong malaman ang totoo? Huwag lang sanang sasama ang loob mo sa akin. At sana'y handa kang matuklasan kung ano ang katotohanan. Bakit naman po sasama ang loob ko sa inyo? Mas maganda nga na malaman ko yung sinasabi niyo habang maaga pa. Friend, tatapatin na kita. Ang duda ko ay aswang yung kaibigan mong si Raymond. Bakit niyo naman po nasabi yan, Tio? Pati ba naman po kayo ay naniniwala sa mga sinabi ng baliw na mando na yon? Kunin mo yung maliit na bagkong kulay itim sa loob ng maleta. Bilisan mo. May ipapakita ko sa'yo. Nagtataka man, agad na ring sumunod si Efren sa iniutos sa kanya ng tiyuhin. Nang bumalik, dala niya na ang bag na ipinakuha nito sa kanya. Binuksan yun ni Lolo Bernie at saglit na nangapa ng gamit na nakalagay doon. Kinuha nito ang isang maliit na bote na may laman na langis at ipinakita yon kay Efren. Nakikita mo ito? Ito ang langis na lana. Naramdaman ko na uminit ito sa bulsa ng aking salawal noong gabi na nagpunta dito si Raymond para sunduin ang kuya niyang si Arnold. Ano naman pong ibig sabihin kung uminit yan langis na yan, Tio? Ang langis na ito ay nagbibigay babala kapag may aswang sa paligid o kaya naman ay sa malapit. Kumukulo ito at umiinit. Yun ang kanyang senyales, Efren. Ganoon po ba? Bakit po nakatago lang yan sa bag ninyo? Sapagkat hindi ito dapat nakikita ng kahit na sino nang wala akong pahintulot. Dahil unti-unti itong mawawalan ng bisa. Napansin mo ba nung subukan mo siyang papasukin noon? Hindi ba tumanggi siyang pumasok at nagtiyaga na lamang siyang maghintay dito sa labas? Dahil naramdaman niya na may mga pangontra tayo sa loob ng bahay. Totoo po ba yun? Pero, oo nga no, napapaisip na rin tuloy ako, Tio. Pero, ang galing niyo naman po para malaman ng mga yan. Nakalimutan mo na yata na isa ko sa mga antingerong manunugis ng aswang sa lugar namin sa Siquijor. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na po, Lolo. Ang tagal na kasi nun eh. Siguro mga 6 na taon pa lamang ako nun. Kaya magtiwala ka sa kakayahan ko. Hindi ko ito gagawin para magpasakit at gumawa ng pangalan. Gagawin ko ito para sa kaligtasan mo at ng mga tao dito sa baryo ninyo. Ang tanging kailangan ko lang ay ang pakikipag-ugnayan mo sa akin. Si Raymond? Aswang? Teka lang hindi lang talaga ako makapaniwala, Tio eh. Alam kong hindi magiging madali sa iyo ang maniwala. Lalo pat malapit ang loob mo sa magkapatid na yan. Pero Efren, mas mapapahamak ka kapag hindi mo siya pinigilan at kapag pinabayaan mo lang siya na ipagpatuloy ang pagiging aswang niya. Sige po, Tio. Kung yan lang ang tanging paraan para magwakas na rin ang kababalaghan dito sa baryo, papayag na akong sumunod sa anumang plano mo laban sa kanya. Ang iniisip ko lang ay si Arnold. Kawawa naman siya, Tio. Madali na lang niyang mauunawaan ang lahat kapag nalantad na sa kanya ang kasamaan ng kanyang kapatid. May palagay ako na may alam na rin siya, ngunit hindi pa ganong kalalim ang nalalaman niya tungkol sa pagiging aswang ng kapatid niya. Sige po, kailan niyo po ba gustong simulan ang plano? Dahil nararamdaman ko na masyado na siyang maraming nabiktima, nais kong simulan na kaagad ang pagpuksa sa kanyang kasamaan. Mamayang gabi,
Babantayan natin siya sa labas ng bahay. Alam ko kung anong oras sila madalas nagpapalit ng anyo bilang aswang. Ibig niyo po bang sabihin, susugod tayo sa kanya na wala tayong armas, tiyo? Kung totoong aswang siya, tiyak malakas siya at kakailanganin natin ng mga armas para pampatay sa kanya. Eto, isuot mo ang mutya ng kaliskis ng sawa. Puno yan ng orasyon at bendita. Huwag mo nga alisin yan sa katawan mo. Ako lang po may ganito, tiyo. Paano po kayo? Anong gagamitin yung pangontra? Huwag mo kong alalahanin. Siyempre, hindi ako mawawalan yan. Mamaya ay malalaman mo kung ano ang aking mga gagamitin laban sa kanya. Nang unang marinig yun ni Efren ay tila ayaw pa niyang maniwala. Hindi dahil ayaw niya talaga, kundi dahil hirap siyang tanggapin bilang kaibigan na aswang pala ang matagal na niyang kakilala at itinuturing na halos kapatid na rin. Kinagabihan, nakahanda na ang magtiyuhin. Tahimik na nakaupo at nag-aabang lang si Lolo Bernie sa sulok sa hindi kalayuan, habang si Efren naman nasa kabilang panig ng labas ng bahay nila Raymond. Lagpas na ng hating gabi nang maramdaman nila na may kumakaluskos sa bahay ng magkapatid. Kanya-kanya silang tago sa bawat sulok ng labas ng bahay. Maya-maya, nakita nila si Raymond na tila hirap na hirap sa paglalakad hanggang sa makalabas na ito ng kanilang tahanan. Paglabas pa lang niya ay tila may kakaibang lakas siyang ipinamalas sa dalawa. Kasabay ng kanyang mababangis na pag-angil at pag-ungol ay unti-unti niyang pagpapalit ng anyo. Mula sa katawan niyang si Raymond hanggang sa itsura niya bilang isang aswang. Dahan-dahan na lumakad si Efren papalapit kay Lolo Bernie. Ngunit tila naramdaman yon ni Raymond na nung mga oras na yon ay ganap ng aswang. Napalingon ito sa direksyon nila, ngunit hindi sila nakita. Maya-maya, biglang nawala ang aswang sa kinaroroonan nito kanina. Tiyo, bakit nawala siya? Saan nagpunta yun? Huwag kang maingay. May palagay ako na naririnig na tayo at maaari siyang sumulpot kahit saan, anumang sandali. Paano kapag sumulpot siya dito sa harapan natin bigla? Halos hindi pa tapos sa pagsasalita si Efren nang biglang lumitaw nga sa harapan nila ang aswang at mabilis na hinila nito ang kanyang braso. Akma na itong kakagatin, ngunit kaagad na nasuntok siya ng lalaki. Hindi man natuloy ang pagkagat niya dito ay tila wala namang talab dito ang ginawa niyang pagsuntok. Sa halip ay binuhat siya nito at ibinato sa isang sulok. Tiyo, umaatake na siya! Iligtas mo ang sarili mo! Tumakbo ka na, Tiyo! Sino man sabi na tatakbo ang isang manulugis ng aswang na kagaya ko? Mula sa pagiging bulag, nakita ni Efren na dumilat ang mga mata ng tiyuhin. Hudyat yon na sumasakatawan na nito ang kakaibang kapangyarihan na siya lang ang nakakagawa. Habang galit na galit ang aswang at muling susugod kay Efren ay mas mabilis pa sa hangin na humarang si Lolo Bernie sa pamangkin at itinaas niya ang isang kwintas na anting-anting. Tiyo, hindi kayo bulag kapag nakikipaglaban sa aswang? Sa bisa ng mutya ng bulalakaw na nagmula sa bundok ng mga engkanto, ilayo mo sa amin ang aswang na ito! Hindi pa man natatapos ni Lolo Bernie ang sinasambit, biglang kumislap ang tila bato na kasing laki ng itlog ng pugo at kuminang ito ng liwanag na parang nagmumula sa bulalakaw. Agad na nasilaw ang aswang at nagsisigaw na umatras. Tila hindi nito kinaya ang lakas ng kislap ng mutya ng bulalakaw. Nakatayo naman kaagad si Efren at kitang-kita niya na unti-unting nanghihina ang aswang. Efren, kunin mo ang langis na lana dyan sa loob ng bag at ang kulay itim na sundang. Bilisan mo habang nanghihina pa ang aswang. Kaagad namang tumalima si Efren sa iniutos ng matanda at iniabot dito ang mga sinabi niyang kunin.
Ang sundang na metal na yun ay puno ng orasyon at pinatakan ng banal na dugo ng baka at bendita. Nang hawak na ni Lolo Bernie ang sundang, hindi niya napansin na nakabawi na pala ang aswang mula sa nararanasang hirap at tila sing bilis ng hangin na ito'y sumugod sa antingero at sinakal ito habang nakalapag sa lupa. Nabitawan ng matandang antingero ang sundang na hawak niya at tumilapon yon sa di kalayuan. Efren, itali mo sa leeg niya ang suot mong mutya ng kaliskis ng sawa at ibuhos mo sa kanya ang langis na lana na ipinakuha ko sa iyo. Ngayon na! Opo, tiyo. Ngayon din po. Kaagad namang sinunod ni Efren ang inutos ng matanda at mula sa likuran ay inalis niya sa leeg ang kwintas na suot niya at isinuot yun sa aswang na sumasakal kay Lolo Bernie. Kasabay noon ay ang pagbuhos niya ng langis na lana sa katawan ng naturang aswang. Agad na napabitaw ang aswang kay Lolo Bernie at napahiga ito sa lupa habang hawak-hawak ang leeg na may suot na kwintas na mutya ng kaliskis ng sawa. Namilipit ito sa sakit na kanyang nararamdaman, samantala nang hihina namang muling tumayo ang matanda at humarap sa kanyang katunggali. Efren, bilisan mo! Kunin mo ang banal na sundang! Iabot mo sa akin habang nanghihina pa ang aswang! Matapos maiabot ni Efren kay Lolo Bernie ang sundang, narinig nila ang malalakas na pagtawa ng aswang dahil nanumbalik na ang lakas nito at biglang tumayo ng muli. Nanlilisik ang nagbabagang mga mata nito nang makatayo at galit na nakatitig sa kanila. Tiyo, mukhang walang bisa ang ginamit natin sa kanya. Kinagamitan niya tayo ng pangontra. Mayroon siyang tali ng itim na tela. Yan ang kailangan nating maputol. Kapag nakatali sa katawan niya ang itim na telang yan, hindi siya tatabla ng anumang armas na gagamitin natin. Kung ganun, anong gagawin natin, Tiyo? Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Kunin mo itong balaraw na pilak. Hawakan mong maigi. Lilinlangin natin siya. Magpapahabol ako habang dala ko itong sundang. Kapag naabutan niya ako at bumagsak kami sa lupa, putulin mo ang kulay na itim na tali na makikita mo sa katawan niya. Tiyo, wala naman ako nakikitang kahit na anong tali sa katawan niya. Mamaya, makikita mo yan sa bisa ng orasyon ko habang inaatake niya ako. Bilisan mo ang pagkilos sapagkat mawawalang muli sa paningin mo ang tali na yon matapos ang 30 segundo. Sige, Tiyo. Alam ko na po ang gagawin. Halos hindi pa natatapos ang sinasabi ni Efren, mabilis na muling sumugod ang aswang kay Lolo Bernie. Habang ang matanda naman ay parang bula na bigla na lang nawala. Lumitaw ito sa kabilang bahagi ng lugar. Agad namang nakadama ng kalituhan ng aswang sapagkat hindi niya maabot-abutan ang antingero kahit anong sugod ang gawin niya. Ako ba ang hinahanap mo, aswang? Nandito ako! Muli siyang sinugod ng aswang, ngunit sa pagkakataong yun, naabutan na siya nito at itinumba siya sa lupa. Hawak-hawak ng aswang ang muka ng matandang antingero at tila ba nais dukutin ang mga mata niya gamit ang mga kuko nito. Efren, sisimulan ko na ang orasyon. Titigan mo mabuti ang katawan niya para makita mo kung saan lalabas ang itim na tali. At kapag nakita mo yon, putulin mo kaagad. Sige po, Tiyo. Handa na ako! Kaagad na umusal ng mga Latin na orasyon ang matanda habang si Efren naman nakaabang at titig na titig sa katawan ng aswang na nakadagan sa ibabaw ni Lolo Bernie. Ilang segundo pa lang ang lumipas ay nakita na ni Efren ang kulay itim na tela na nakatali sa may bandang bewang ng aswang at kaagad niya itong pinutol gamit ang pilak na balaraw na ipinahawak sa kanya ni Lolo Bernie. Kasabay noon ay ang pagtarak ng bulag na antingero ng hawak niyang sundang sa katawan ng aswang, direkta sa puso nito. Agad na tumagos sa likurang bahagi ng katawan ng aswang ang sundang at dahan-dahan itong bumagsak sa lupa. Maya-maya,
kusanang nagliyab ang katawan ng aswang matapos yung bumalik sa tunay na anyo bilang si Raymond. Natupok yun ng apoy hanggang sa maging itim na abo na lamang. Lumakas ang hangin, nagpaikot-ikot sa paligid hanggang sa itinaboy noon ang abo at sumama sa pagdaluyong ng habagat at tuluyan nang nawala sa kanilang paningin. Sana'y mapatawad mo ko, Raymond. Oo nga't marami na tayong pinagsamahan at matagal na tayong magkaibigan. Ngunit kailanman ay hindi dapat manaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Huwag kang mag-alala, iho. Ginawa mo lang naman kung ano ang dapat mong gawin. Maraming salamat po sa tulong ninyo, tiyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka mas marami pang buhay ang nasayang dito sa baryo namin. Walang anuman, iho. Tungkulin ko ang pangalagaan at panatilihin ang kaligtasan ng mga tao sa abot ng aking makakaya. Samantala, ikaw naman, meron kang panibagong tungkulin na dapat mong harapin sa iyong buhay. Matapos magsalita ng matanda ay unti-unti na siyang bumabalik sa normal niyang itsura. Mula sa pagiging makisig at hindi bulag na antingero, nagbalik na siya sa kanyang dating anyo. Isang matanda na wala ng kakayahang makakita. Matapos yun ay ipinaliwanag nila ang lahat kay Arnold at kaagad naman itong naintindihan ng binata. Hanggang sa magdesisyon na lang ang magtiyuhin na kupkupin na si Arnold at doon na siya sa kanila patirahin. Ikinatuwa naman yon ng binata dahil nakahanap na siya ng panibagong pamilya sa piling nina Efren at Lolo Bernie.